Paano ba magpakilala ng sarili sa Espanyol? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hola kabayan, I'm Alex and I'm here to help you learn Spanish. I moved to Spain 10 years ago at wala akong masyadong alam na Espanyol noon. Mahirap tumira sa isang lugar kung saan hindi mo alam ang salita, kaya nag-aral ako para makapag-survive ako dito. Ginawa ko ang channel na to para makatulong sa aking mga kapwa Pinoy na gusto ring matuto ng Espanyol. Minsan may nakikilala tayong mga Spanish speakers at kailangan nating magpakilala sa kanila. Pwede tayong magpanik kasi hindi natin alam kung ano ang ating sasabihin. Ituturo ko ngayon sa inyo ang pinaka-basic na paraan para ipakilala ang inyong sarili. Magsimula tayo sa simpleng pagbati. Sabihin natin, Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ang ibig sabihin nito, hello, how's it going? How are you? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isang paalala lang, hindi pinopronounce ang letter H pag ito ang first letter sa isang salita tulad ng hola. So hindi ito hola, sinasabi ito na hola. Susundan natin ito ng ating pangalan. May dalawang paraan para sabihin ito. Ang pinakamadali ay soy Alex. Ang ibig sabihin nito, I'm Alex o ako si Alex. Di ba madali lang? Sasabihin mo yung soy tapos yung pangalan mo. Soy Alex. Pwede mo ring sabihin me llamo tapos pangalan mo. In my case, Alex. Me llamo Alex. Ang ibig sabihin naman nito, I am called Alex or my name is Alex. Me llamo Alex. So, pwede kong sabihin, soy Alex o me llamo Alex. Ang double L sa Spanish ay pinopronounce tulad ng letter Y. Ito ang pinakamadaling pag-pronounce ng double L. So pag may nakita kayong double L, ipapalit nyo lang yung pag-pronounce ito bilang Y, tulad ng paella o callos. Hindi yun paella o callos. Paella o callos. Ang me llamo may double L din, kaya ang pag-pronounce naman nito ay llamo. Me llamo Alex. Dahil magalang ka, gusto mong sabihin, nice to meet you pag may nakilala ka. Sa Espanyol, ito ay encantada kung ikaw ay babae at encantado kung ikaw ay lalaki. Sa ilang bansa sa South America, madalas nilang sabihin ang mucho gusto para sabihin ang nice to meet you. Encantada, encantado, mucho gusto. Ipagsama-sama natin ngayon ang mga ito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex. Encantada. Paano naman natin sasabihin ang ating edad? Sa Espanyol, ang sasabihin mo ay tengo 20 años kung 20 years old ka. Ang literal translation nito sa Ingles ay I have 20 years. Pero ganito ang pagsabi ng age sa Espanyol. In this example, tengo 20 años or I am 20 years old. Punta naman tayo sa ating nationality. Soy de Filipinas. Ang ibig sabihin nito, I am from the Philippines. Pwede mo ring sabihin yung city mo. Halimbawa, soy de Manila o soy de Cebu. Soy de Filipinas. Tapos pwede mo ring sabihin, soy Filipina kung babae ka o soy Filipino kung lalaki ka. Ang ibig sabihin nito, I'm Filipina o I'm Filipino. Soy Filipino, soy Filipina. Para naman sabihin kung saan ka nakatira, ang sasabihin mo ay vivo en, tapos yung city mo. Halimbawa, vivo en Manila o vivo en Makati o vivo en Malabon, depende kung saan ka nakatira. Vivo en Manila.
Ang paalala naman dito, ang letter V ay pinopronounce bilang B sa Espanyol. So kahit ang spelling nito ay V-I-V-O, ang pagsabi nito ay bibo, hindi vivo. Pagdating naman sa occupation ng isang tao, pwede nating tanungin, estudias o trabajas? Ang ibig sabihin nito, do you study or do you work? Estudias o trabajas? Ang pag-pronounce ng letter J sa Spanish ay para ring letter H pero may konting hagod. Parang matigas na H na galing sa lalamunan. Gagawin kong medyo exaggerated. Ha. Trabajas. Pwede rin nating tanungin, a qué te dedicas? Sa English, ito ay, what do you do? O what do you do for a living? A qué te dedicas? Ang pwedeng sagot dyan ay trabajo de profesora or I work as a teacher. Trabajo de profesora, pwede mo ring sabihin soy profesora or I am a teacher. Soy profesora. Sa Espanyol, di mo na kailangang sabihin una profesora o a teacher. Diretso na, soy profesora o soy enfermero o enfermera kung nurse ka, halimbawa. Kung nag-aaral ka naman, ang sasabihin mo ay estudio, which means I study. Tapos, pwede mong sabihin kung ano ang inaaral mo. Halimbawa, estudio matemáticas or I study math. Estudio matemáticas. Ang sunod naman ay paano magkwento ng konti tungkol sa iyong pamilya. Pero bago tayo pumunta dito, gusto ko lang ipaalala na kung meron kayong gustong pag-aralan na topic, isulat nyo lang sa comment sa baba at pwede natin itong talakayin sa ating susunod na video. Punta naman tayo sa ating family. Yung Spanish word para sa family ay madali lang, parang Tagalog din. Pamilya, familia. La familia, the family. Kung meron kang kapatid, ang sasabihin mo ay, tengo dos hermanos, halimbawang dalawa ang kapatid mo. Kung wala ka namang kapatid, ang sasabihin mo ay, no tengo hermanos. Tengo dos hermanos, no tengo hermanos. Kung may anak ka, ang sasabihin mo ay, tengo tres hijos. Halimbawa, 3 yung anak mo. Tengo tres hijos. Yung salitang hijo, ang spelling ay H-I-J-O. Kaya hindi natin ipopronounce ang H, di ba? Hijo. Tapos huwag kakalimutan yung hago dun sa ho. Hijo. Pag may makikilala ka, ikaw ang bahala kung gaano karaming impormasyon o gaano kakonti ang gusto mong ikwento. Wala namang pressure na mag-share. Bahala ka ng dumiskarte. Pero syempre, mas madali kung basic lang ang ikikwento mo kasi baka maubusan ka ng Espanyol. I-review na natin ang mga pinag-aralan natin ngayon. Say the following example conversation in Spanish. Hello, how's it going? How are you? I'm Christina. Nice to meet you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristina, encantada. Hello, I'm Tim. Nice to meet you. Hola, soy Tim. Encantado. I'm from the Philippines. I'm 28 years old. Soy de Filipinas. Tengo 28 años. I'm Filipino. I live in Manila. Soy Filipino. Vivo en Manila. Do you work or do you study? ¿Trabajas o estudias? I study math. What do you do for a living? Estudio matemáticas. ¿A qué te dedicas? I am a teacher.
Soy profesora. I have 3 siblings. Tengo 3 hermanos. I have 2 children. Tengo 2 hijos.